Sinimulan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang public consultation kaugnay sa hiling na pagtaas ng pamasahe sa mga public utility vehicle. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Dapat hindi talaga taasan, dapat babaan pa. Ito ang hiling ni Cherry, lalo't hindi biro ang kanyang gastusin. Kwento niya, araw-araw siyang nag-commute mula San Jose del Monte, Bulacan, patungo sa kanyang trabaho sa Makati. Mas lalo pang mahirap kapag inabutan siya ng rush hour. Aminado siya na malaki ang magiging epekto sa kanya kung magkakaroon ng pagtaas sa kasalukuyang pamasahe sa pampublikong transportasyon. Malaking kabawasan sa budget. Dagdag na rin po sa budget natin, pangangailangan sa pang-araw-araw natin. Sa public consultation ng LTFRB, pinakinggan ang hirit na aumento sa pamasahe sa PUV. Layunin ng konsultasyon ay presenta ang mga basihan ng fare adjustment, mangalap ng opinyon mula sa mga stakeholder, at matiyak ang transparency at partisipasyon ng publiko sa proseso. Bahagi ito ng hakbang ng LTFRB upang maresolba ang mahigit 37,000 nakabimbing petisyon at mosyon. It's a nationwide consultation kasi nakita po natin lahat ng petisyon ay nationwide in scope. Pinagbigyan po natin lahat magsalita. We will be ready to submit our recommendation over the weekend. Sa kasalukuyan, 13 pesos ang minimum fare sa traditional na jeepney at 15 pesos naman sa modern jeepney. Hinihiling na itaas ito sa 15 pesos at 17 pesos para sa unang 4 na kilometro. Sa airport taxi mula 75 pesos para sa unang 500 metro, hinihiling na itaas ito sa 100 hanggang 150 pesos. Sa mga PUV, partikular sa city operation, mula 13 pesos para sa ordinary at 15 pesos para sa aircon, hinihiling na gawing 15 at 17 pesos para sa unang 5 kilometro. Sa provincial operation mula 11 pesos ay hinihiling na itaas sa 12 pesos and 67 centavos para sa unang 5 kilometro. Samantala sa mga point-to-point bus, hinihiling naman na itaas sa 30% ang pamasahe mula sa kasalukuyang regular fare. Sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS, mula 35 hanggang 55 pesos na base fare, hinihiling na itaas sa 55 hanggang 75 pesos. Huling nagkaroon ng aumento sa pamasahe noong September 2022. Nahihirapan din naman kami dahil ayaw rin namin pahirapan yung ating mga commuters. Kailangan po namin ng pagtaas ng pamasahe para ho kami ay mabuhay. Samantala, nanawagan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa pamahalaan na agarang ipamahagi ang fuel subsidies sa mga PUV driver na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Nito lamang linggo, nagpatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, 50 sentimo sa kada litro ng diesel at piso sa gasolina. Bukod sa konsultasyon sa Quezon City, inatasan ni Chairman Mendoza ang mga regional director na magsagawa rin ng kani-kanilang public consultation at isumite ang mga resulta nito bago ang November 14. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.